Isa ko, sabi ko, Lord, salamat ang haba. Pag uwi ko ng bahay, nag-swimming na po yung mga aso ko. Nabuksan po yung gripo. Hindi ko alam, ay dalawa lang kami ng husband ko sa bahay. Sabi ko, bakit ato? Pag ganyan, pagpasok ka ng pintuan sa loob, pag ganyan ko, may tubig. Tapos yung mga season, nag-ano na sila, nag-swimming na sila. O, siguro mainit, biglang binuksan. Hindi ko alam. Sabi ko, ayoko nung tanin siya. Sabi, wala naman ako dyan. Hindi ko rin alam bakit. Yung namin, pang tubig na, kasi meron po kami yung sa inuman na filter. O, tapos may konting tubig na gumano. Ewan ko na puno yata. Pero hindi ko rin alam, hindi mo pupuno ng gano'n. Pag ganyan, sabi ko, mga sensu! Nagsiswimming. Pero naiinis ako. Sabi ko, hindi naman umuwi, paano naman tignan itong kasi wala na ako. Sabi ko, Lord, ayoko pumagay. Kasi galing ako sa gawain. Salamat. Nakita ko mga sensu, dapat na sila, tawag nito, nagkaganyan na sila. Buti pala dumating ako, basang-basa. So, si Sachi ko, yun naman yung isang buho, kaya nakagano sa dulo, sabi, dapat nakayapos nakagano, hindi na siya makakilos. Niyapos ko, sabi ko, Lord, patient ko po, kasi maglilinis po ako ng bahay, dahil tubig po, nakaganyan. Doon sa tapos yung basang-basa sila, naligo na yun, naligo uli Kaya sabi ko gano'n, gabi na, buti na lang pala, nakauna-una ako umuwi. Sabi ko, Pastor, uwi na po ako. Ate baby, pakiano lang kasi may nilakad po kami. Salamat sa pala, kaya pala kayo uwing-uwi na. Dahil nagsuswimming pala ang mga sisu. At hindi pa naglinis po ako gabing-gabi, naglampaso po kayo. Salamat sa Panginoon, yung patient ko po, ngiti-ngiti pa rin ako. Kaya pagdating na husband ko po, ngiti ako, ayoko magalit. Ako, I love you. Kaya sa gawa. Talaga yan ako. Sa ko, Lord, salamat. Yan yung pinilagay ng Lord sa atin. Pero kung saan talagang ako, ay naku po. Naku po talaga. Talaga. Ang mga basahan po, 12. Meron ba? Buti na talaga. Doon ako namin yung aking si Sachi talaga nakatugpo. Buti na dumating po ako. Ayun, tinabi ko na lang po sa higaan ko. Hindi ko na tinabi asawa ko. Yung mga aso na lang ako. Pero masaya naman nakagiti din siya. So, tahimik, walang away, diba? Huwag kikilos, huwag kikipo. Yan yun. Ang katahimikan ay hindi hadlang. Manahimik ka, patient mo, Lord, ngiti, may pagmamahal. Yan. May pagmamahal. Salamat po yan. Pastor. Isa pa? Ayun, okay. Ang ating si Tricia. So, po magpatotoo sa yung protection din ni Lord sa akin, yung throughout TBBMS namin. Kasi nung first, student teaching po. First day po kasi namin, nagkita-kita kami sa kalinisan. And, sad to say, bigla po akong nilapitan ng, basta yung lalaki, bigla na lang hinila yung pagkain ko, tapos ang dami ng tanong sa akin. And, salamat sa pag-protection sa akin ni Lord. Kasi after nun, sabi ko, aalis na po ako. Kasi, sinabi ko na meron akong kasama, which is Ate Chona. Buti na lang po nandun si Ate Chona kaagad. Kaya, nung napansin niya na may kasama na ako, hindi na po siya umano sa akin. Kaya, thank you kay Lord. And yun sa second day naman po, bigla naman akong, sumasakit na yung lalamunan ko. Ako po magtuturo nun, tapos medyo nahilo pa ako. Pero, salamat sa Lord dahil nakapagturo pa rin ako noon. At binigyan niya ng kalakasan at kagalingan. Lalo na yung third day. Tapos, nag-worry pa ako ng Saturday kasi baka di ako maka-attend ng practice. Kasi nga, yung lalamunan ko, ang katina, tapos inuubo na ako, sinisipon, tapos medyo nahihilo na. And pag inom ko ng gamot, ayun, praise God, gumaling. Ayun, fully healed na. Magaling na. Salamat sa Diyos. Sa pinakakit yung kagalingan na yun. Thank you, Lord. Basta ang gawain ng Panginoon, gagawin niya sa biyaya niya. Amen? Salamat sa Panginoon. So, tayo ba'y handa na? Ihanda ang ating puso, ang ating isip, dahil makikinig tayo ng kanyang salita, nang bibigyan ng ating ng lakas sa ating kaluluwa. So, tinatalagan ko po ang ating kapatid, si Brother Spa Castillo.
Maganda na within yun. In every moment ng ating Christian life, always na huwag nating kaligtaan na, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. Kasi every time, sabi ko nga sa inyo, itong series na itong share ko sa inyo ngayon is really about trials. And more to come pa. Amen? So, tayo natin magsitayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa James 1, verses 2 to 4, or Santiago 1, versikulo 2 hanggang 4. Ating pong basahin, mga kapatid, na may kagalakan sa ating puso. Amen? Dapat po, every time we read the Bible, there's always joy in our heart. Happiness, hindi yung, babasa na naman ako. No. The Bible is not a ordinary book. The Bible is not a love book o yung mga reader o yung warm, book of reader. The Bible is different because the Bible can change your life. The Bible can change the direction of your life. And the Bible can give you strength. So don't really forget to always read the Bible. So James 1 or Santiago 1, versikulo 2 hanggang 4, basahin po natin. Basa. Mga kapatid, wala kayo sa tuwing lumaranas kayo ng sapagkat alam ninyo nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya iisipin ninyo ang mga pagsubok upang hinanap at wala ng mga pagkukulang ang buhay niyo. Yung pa, meron. Ay, yun ba yun lahat? Okay, sorry. Yan po, talagang in-encourage tayo na lahat ng pagsubok, nakasmile ka. Yan, di ba? Hindi yung dahil pagsubok, parang natatakot ka na, kinakabahan ka na, nangihina ka na pag narinig mo salitang pagsubok. In every Christian, that those who believe and receive Christ as their personal Savior, you should receive your trials with joy. Amen? Tayo po yung pwede na pumupo. Okay? I will run down lang po, pero ang naiwan ko is 8. Pero mag-run down lang muna ako. Okay? Muli, ang intro ko dito is 10 dahilan kung bakit pinagkatiwala. So God entrusted us sa ating Diyos ang pagsubok ng mga ito. Amen? So, I will read the intro muna. Kung ako'y maglilingkod sa Diyos, di dapat maging magaang ang buhay ko? Ganun bang sabi ng Panginoon? At sabi pa rito, hindi mahirap. Really, apart na let be tested tayo lahat. Laging ninanais natin sa buhay na mabigyan ng kaluhatian ng Diyos. Amen? Lagi ba natin ninanais yan? Na tayo mabigyan ng Diyos, mabigay natin ng Diyos ng kawalatian. Kahit minsan sa inyong time of your very down, desire mo pa rin yun. Amen? Dahil kasi doon nakikita ng Diyos na kahit in the time of your fall, nadapa ka, hindi mo bumabangon, you still desire to serve God. You still desire to believe in God. Amen? Mga kapatid? Sabi pa rito, na mamuhay tayo na makita sa atin ang walang hanggang kapangyarihan at karapat-dapat na sa Kanya lamang ang papuri. Amen? And always to God be the glory, and to God give the highest praise. Amen? Sa totoo lang, ito ang pinakadahilan kung bakit tayo nakakilala sa Diyos. Lahat na ito nakakilala sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin, mapalala ka, may pagsubok tayo. Amen? Di ba? Kilala mo ang Diyos. Sa Biblia, puno ng maraming istorya ng mga taong ginamit ng Diyos para ipakita
ang kapangyarihan niya. Yun. Kapag binasa natin ang mga istorya, ito ang sasabihin ng ating puso. It always, di ba, you always read the Bible, di ba? You know the story of Moses, David, Job, Jacob. Di ba? Kanina lang, sa kanta natin, binanggit lahat ng istorya ng mga ating mga kapatid natin ng mga unang panahon. Nasabi nga kapag narinig natin o nabasa natin ang kanilang mga buhay ng mga taong ito iginamit ng Diyos para ipakita ang kapangyarihan niya kapag binasa natin ang mga istorya. Amen. Kasi hindi mo magiging malakas ang iyong loob kapag hindi mo nakita kung si Job lang, kapatid, halos tinanggal lahat. Karanyahan, kayamanan, mga anak, lahat. Di ba sabi ko nung last Sunday, ang ninantulad natin si Job dito ay para si Henry C. Ganun kayaman siya. Kapatid. So, sabi nga, kapag binasa natin ang mga story nito, yan, ito ang sasabihin ng ating mga puso. Siyempre, as you read the word or the life story of these people, o mga disciple ni God, ang talagang unang mong gabi, Lord, kung nangyari sa kanila, kaya ko rin. That's the best word that you can utter in your heart, na you can do it. Amen? Kung kaya ko, na kahit naka-wheelchair ako, kaya mo. Amen? Ito ang sasabihin natin, Panginoon, gamitin mo ako ng iyong kaluwalhatian. Ipakita mo po ang iyong kapangyarihan sa magitan ko. So every time that you go out to the world, nakita mo sa labas ang bahay mo, dapat isang makikita ng mga tao, hindi yung lumang pagkatao, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay binabago. If there are changes in your life, every time you go out to your house, the people will amaze. Nasabi niya, Sister Mariette, talagang matagal na sa Panginoon, pero iba na yung kanyang dating ginagawa. Di ba? So there are really a sign, any attitude, kung ano kinikilos mo, nakikita mo nagbabago ka. Amen? But paano ito kung may mga ugali pa akong ano? If God, your desire, God will help you. Huwag ka lang laging magpapadala ng kapag sinabi ng kalaban, o yan, hindi ka nagbabago, huwag ka lang pumatid. That's only the word of the devil. Okay? So, 10 dahilan kung bakit pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang mga pagsubok nito. Number 1, sabi ko ulit, pagsubok ay parte ng plano ng Diyos. Hindi aksidente, hindi ito gawa-gawa, at hindi ito, sabihin natin, scripted. It's really planned. Once you receive Christ as your personal Savior, nang tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, andyan na. At malalaman nyo sa habang pagbasa ko nito ng mga 10 dahilan ito, malalaman niya, okay, kung bakit ito dumarating. At masakla pa mga kapatid, may level 1, may level 2, may level 3, hanggang ikaw ay makita ng Panginoon, ikay matatag na. Amen? Okay, sabi nga, number 1, plano ng Diyos. Ating pong silipin natin muna ang mga versikulo. Okay, pumipigisa lang po. Sabi sa Romans 8:28, okay ang pagsubok ay sakit yan. Wala namang masaya. Totoo yung hindi, dapat subok. Hindi yung ikaw yung mismong tao. Yung ikaw mismo. Dapat ikaw mismo, dapat madala ka. Yung pagsubok, sakit talaga. Wala talaga sinasabing masaya ka dyan. Wala magsasabing ikaw ay magpa-happy-happy ka pa dyan. Talagang masakit. Agree ba kayo doon? Amen. May na ba kayo ng pagsubok na sumasaya kayo? Talagang in a moment, talagang makapahinto ka na
Ang sakit. Talaga, totoo. Yung nga, sinabi ko, example nga, yung sinabi ng doktor, ilang buwan ka na lang, dahil may cancer ka. Pero, it really, parang hindi mo alam kung anong action mo, ano ang magiging isip mo sa araw-araw ng iyong buhay, dahil lagi na lang natatandaan mo ang sinabi ng doktor. Parang you will give order lang ng remaining months mo, days. Pero mali, kapatid. Receive it with joy. Amen? At hindi mo alam. Hindi mo lang alam. Every time you live with that case, God is healing you. If you still trust the Lord. Amen? Eh, tao lang yan, nagtideklara. Pero kung ang Diyos, nagtitiwala ka pa rin. He will heal you. Amen? Sabi nga, ang Romans 8:28, at alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino rin ang nagmamahal sa Diyos? Amen! Kung nangyayari yan ang mga pagsubok na yan, yan ang ikabubuti natin. Sabi, God's back, paano ba yan? Lagi ka naka-wheelchair, gano'n. Mabuti ba yan? Yes. Ito ang binigay sa akin ng Diyos. Amen? May kanya-kanya tayong binibigay na pagsubok. Depende yan sa'yo. Paano mo tatanggapin yan? Na may kagalakan. Kailangan makita ng Diyos na kahit ito, spak, ikaw ay may kapansanan, masaya ka pa rin. Yes. At kikita nyo naman, di ba? I still manage to preach. Amen? I still manage to worship God because I love God. Even kay Dave, if you tumadang kayo sa lahat ng mga pagsubok, kapatid, it's better to say, praise the Lord, than sinasabi ninyo, ito na naman, problema na naman. Hindi talaga yan, kapatid, mawawala ka. Kaya nga sinasabi niya Brother Spock, kailan ba ito titigil? The more, ito ang pagsubok, kailan pinagtatang sa akin dahil kasi na daw, lagi lang na daw siya. Kailan siya naging Kristiyano, doon daw sa marami pagsubok. No. Di ba? Yung wala kang, di ka pa Kristiyano, ay lang ang buhay mo, masaya. Pero mali, that's the word na binibigay ng Diyos. Ingat, sinasabi mo rito, lahat ng pagsubok binibigay at nangyayari sa ating buhay dahil gusto ng Diyos makita mo ang kabutihan niya. Yan ang mga kapatid, Okay. Ang sinabi pa rito, lahat na nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, thank you Lord! Isa ako sa tinawag ng Diyos na may layunin pala. Napakapalad mo na kung isa ka sa layunin ng Diyos. Hello? Amen. Lakasan niya naman ng amen. Amen. Mapalad ba lahat tayo ay isa sa layunin ng Diyos? Amen. Kasa kamay. Isa ka sa layunin ng Diyos kung makilala mo siya. Amen. Ng Diyos ng iyong buhay, palakpakan natin ang Panginoon. Next please. Okay. At sabi pa rito, isa pang verse, Jeremiah 29:11. So natin ang ating mga Bible. Kahit po nakikita nyo na sa screen ang mga verses, I want all you to open your Bible para makita nyo talaga na ganun, magkakapareho pala. Walang iba. Sa version lang. Ito sabi, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo. Amen? At hindi kasamaan. Walang binibigay ang Diyos sa pagsubok na alam niyang ikaw ay mamamatay. Walang pagsubok na ibinibigay ang Diyos na ikaw ay talagang lugmok na hindi ka na makakabangon. Dumadaan niyang pagsubok sa ating daalan na kaya mo. Kaya mo. Amen. Amen. Sabi mo, kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Amen. Sa awa ng Diyos. Amen. Yan ang sinasabi. Binibigay nito para sa ating ikabubuti at hindi kasamaan.
Ang plano ko para bigyan kayo ng pag-asa. Amen? Na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. So, kung nakikita nyo pa kayo naging Kristiyano ba, magiging hindi maganda kinabukasan nyo? Ano sabi? Maganda. Salamat kapatid, sinabi mo. Maganda, maayos. Kung paningin mo, parang napakahirap. Pero sa paningin mo na ikatitiwala sa Diyos, magiging maayos at maganda ang kinabukasan mo. Yan nga sinasabi ng iba. Yung batang yan, kasawa, hindi maganda future niya. Di ba? O, di ba? Kung anak ito, sama ng galit yun, hindi maganda ang kinabukasan nito. Hindi kayo para umakot sa tao. Hindi nyo bala, mamaya mamamasa ninyo, masinawag ng Diyos ang mga walang kwentang tao para pahiyain ang mayayabang na tao. Amen? So, mapalad kayo kapatid, isa kayo sa layunin ng Diyos. Isa tayo sa layunin ng Diyos. Amen? Number 2, please. Ano na to? I-wrap up ko lang, pero magdadating na tayo sa final na natin. Ang pagsubok, nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Doon nagmamanifest, doon nyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Ano sabi sa Biblia? Hukom, at Kapitulo 7, versikulo 2, sabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong kasama, napakarami mong kasama, baka isipin nila na natalo na nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Yun yung time na yun na talagang nililibutan na sila Gideon. At tatakot lalo si Gideon dahil mas marami may kalaban. Pero hindi sila natinan. Dahil sabi na, nasa amin ang Diyos. Kahit tingin nyo, nakukonti kami, nasa amin ang Diyos. Lumuso pa rin si Gideon. Nagtaka si Gideon. Sabihin natin, 5,000 sila Gideon. Ang kalaban niya, 20,000. Walang laban nga. Diba? Pero nagulat si Gideon. Marami namatay sa kalaban, at maraming umatras dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yan yung mga pag-ikaw na sa kaligtaan ng iyong pagsubok, kapatid. Parang ang tingin mo, wala na kapapagasa. Nana, talagang tapos na ang kaarawan mo ito. Hindi na ako makabangon. Sobrang sakit na. Sunod-sunod ang problema. Pero hindi mo na mamalaya. Kumikilos pala ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gusto na ng Diyos, tumawag ka sa Kanya. Kaya tama yung awiting, oh my God, I need you. Oh my God, I need you. Talagang kailangan talaga ng Panginoon. Hindi mo kaya ikaw lang sa sarili mo. Next, please. Ang pagsubok ay inahanda tayo sa anumang hapon na darating sa ating buhay, kahit ito ay maliit na pagsubok. Ay, ano lang yan? Simple yan, kaya-kaya. Inahanda ka pa rin ng Panginoon. Na maging prepared ka kapag hinaharap mo ang lahat ng pagsubok. Ano sinabi sa Biblia? Ang nagagalak din tayo kahit na dumaranas, ang nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap. Dahil natututo tayong magtiis. Yun ang gusto ng Panginoon. Meron kang pagtitiis. Mga kapatid, kahit sabihin natin parang sa tingin mo napaka-imposible mangyari at malampasan mo to. Ha? Kaya may magaling problema eh. Hindi ko lang halimbawa kung anong klase problema yung parang napaka-imposible. I can give masasabi ko. Ayan, ito na. Ako lang natin, halimbawa ko lang din sarili ko. Alam mo kapatid, tama lang ako inahalimbawa sa sarili ko. Napaka-imposible na si Brothers Bank ay makalakad muli. O, gano'n. Sa tao. Sa paningin ng tao. Pero sabi ng Diyos, mag-alala ka pa rin. At ikaw ay matutong magtiis sa kalagayan mo.
Kaya pa nagtitiis ka, ang gantimpala naman ng Diyos ay naghihintay. Amen? Sino ba rin gusto ng gantimpala sa Panginoon? Amen? Lahat tayo, di ba? So tayo matutong magtiis. Minsan walang maisain, magtiis. Dahil ang Diyos ang magbibigay. Minsan walang pamasahe, minsan walang trabaho. Kung may trabaho man, ang liit ang sweldo. Minsan man, di ko alam kung saan kahanap ng tuition fee sa mga estudyante. O, di ba? Pag nagka-college na, talagang napaka-imposible. Pero sabi ng Diyos, kung may kagalakan ka sa puso mo at marunong kang magtiis, ang lahat nito ay ibibigay sa iyong binanais. Amen? May katugtog pa ba itong verse nito? Sa kang verse? Wala naman itong katugtog. Ayun. Alam natin na ang pagtitiis ay napamabuti sa ating pagkatao. Yun. Amen? Ang pagsubok ay hinuhubog ka lang para na maging isang mabuting tao. Talagang hindi kayong lalabas na para pang sa pagsubok na yan ay magiging rebelde ka. Kundi isang mabuting anak ng Diyos. Amen? Amen. Isang mabuting anak ng Diyos. Sabihin mo nga, ako ay mabuting anak ng Diyos. Amen. Next pa tayo. Lalay ka ito. Yun. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Amen? Hindi ka mabibigo sa pag-asa na ibibigay ng Diyos. Dahil ipagdama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin. Amen? Sa pagsubok, nararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Kunti na lang ng amen. Sa pagsubok, nararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Yun. Totoo nga ba, nararamdaman nyo? Baka panareklamo ko yun, Lord, dito tayo na ako. Kung may magreklamo sa buhay, isa na ako doon. Ito na ako kapatid. Isa na ako doon sa pinipagsabi ng reklamo. Ba't nakikita nyo ba nagreklamo? Di ba? Sa bawat hirap ng aking pamumuhay, kapatid, hindi ako sa akin nagreklamo kung bakit hindi ako nakakalakad. Minsan, dumating sa buhay ko yan. But, nung ako'y nakakilala sa Diyos, binago niya aking pag-iisip. Pinadaman niya ang pagmamahal niya sa akin. Amen? Kung nangyari sa akin yun, kung kayo rin, na mapalad, kayo ay kumpleto ang mundo. Masyadong kulang ako. Ibig sabihin, you're blessed na kayo ay walang kapansanan. Marami kayong bagay na dapat sa labas na. Amen? Amen, mga kapatid? Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay nadadaman nyo sa pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Amen? Next please. Ang pagsubok, meron pa ba yun? Na verse? Wala na. Ang pagsubok ay naglilinis din sa atin. Ano sinabi sa Biblia? Santiago 1 yan, yung ating main text. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Yan, magalak. Dapat sa bilang anak ng Diyos, nagagalak ka. Yung imagine nyo na lang yung lalabas ka ng bahay, dapat pa akong i-assist para na makalabas ang bahay. Yun, talagang nagmamanifest yung hirap ng pagkilos. Pero the joy of the Lord is my strength. Dapat din, pag kayo ay nakakadanas sa mga subok, sasabihin nyo lang, the joy of the Lord is my strength. Amen? Dahil talagang tunay dapat tayong nagagala kapag dumaraan o dumarating ito sa atin. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo. Sa Santiago sinabi, ano sabi? Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging gana at walang anumang pagkukulang ang inyong buhay Kristiyano.
Kapag nalampasan natin ito, kapatid, ibig sabihin, you are really have the wisdom from God. Hindi ka naman Kristiyano na walang alam. Mga kapatid, no? Di tayo pwedeng maging Kristiyano tayo na walang alam. Kailangan sa mga araw-araw ng ating buhay, kailangan may alam ka. Kaya ka nakakapag-share sa ibang kapatiran mo, dahil pinagdaanan mo, pinagdadaanan niya ngayon. E paano mong maibabahagi ang mga pinagdadaanan mo kung ikaw agad sumusuko? Hello? Napakasarap magbahagi ng salita ng Diyos. Lalo kapag nagkwento ng kapatid dito, ay, oo kapatid, dadaanan ko rin. Amen? Amen. Pero kung ikaw mismo ang magsishare, ay sumusuko agad, hindi mo ma-share mo. Katatagan na yan. Kung bakit ka nagtiis, kung bakit mo nalampasan, at kung bakit mo natagumpay ang pagsubok na yan. Amen? Amen. So, next please. Ang pagsubok ay nabuhubog sa atin. Sa Diyos lang tayo umaasa. So, kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, tinuturuan ka ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos, nasa Kanya lang umasa. Hindi ka dapat umasa dahil marami kang pera. Hindi ka dapat umasa dahil sabi mo, kaya mo naman lahat. May malakas pa ako, wala akong kapansanan, katulad ni Brothers pa. Mali. Dapat, kapag dumadanas ka ng pagsubok, lumalakas ang pag-asa mo na umaasa ka lamang sa Diyos. Di ba? Ano naman ako? Madiskarte naman ako sa buhay. Mali yun. Anong diskarte mo? Kapag nag-level up yung pagsubok, madiskarte ka pa rin. Di ba? Lalo na lang sa nakalalakihan kapag walang trabaho. Di ba? Andiyan na lang, nagumuktot ka na. Wala akong maibigay sa pamilya ko. Baka wala lang anak ko, hindi ko na mabigyan. Ganun na yung parang nagsiself-pity ka na. Pero kapag ikaw, Panginoon, wala na akong trabaho, bibigyan mo ko ng mas maganda. Yes. Hello! Amen. Hindi lang ito siguro sa mga tatay, kahit yung mga working ngayon. Kapag babay, biglang nawalan ito, sasabihin nyo ba, God is good? Ang laki ng kinikita ako. Biglang may problema. Nagbawas ang tao. Diba, sakit mo. May naman ako sa pura, may nagbawas ang tao eh. Talagang, ang laki ng kinikita niya, pero kailangan magbawas. Ano ba tawag ko? Hindi tawag doon yung nagbawas ang tao. Layoff. Layoff ba? Tama. Ako din pala sumagot. Okay, so mga kapatid, ano sabi sa Bible? Ang pinili ng Diyos, ang mga tinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. So, ibig sabihin, tayo mga sabi, sa tingin ng mga tao dito sa mundo, wala kang kwenta. Wala kang magagawa. Yan yung nangyari sa akin na nag-a-apply ako eh. Tapos na ako eh. Nakwenta ko ba yung minsan sa inyo? Na naka-necktie pa ako? Di ba? Ha? Di ba? Hindi pa. Hindi nga, nag-apply ako. Tapos may kasama rin ako, mga IT. Kahit pa naman IT, kailangan yung obsolete na eh. Yung IT na knowledge ko, ano yun, COBOL programming. Ako nalata na yung edad ko. Yun. IT. Yan, nangangailangan daw mga COBOL programmer. Naka-necktie pa ako. Nakita na kasaklay ako, naka-brace pa ako. Hindi pa ako naka-mention ako. Interview na. Okay. You will start tomorrow. Hindi ko sa okay. This is the address. You go there. You go there and then you will be at, ako na. Pangatlo. Good. Good resume. Mapay-date na. Okay. I will call you na lang. Alam ko na yun eh. I will call you na lang.
That's really desperate in my heart. But when I got to know God in my life, nakita ko na yung mga dahilan. Meron pa lang siyang mas magandang hinahanda para sa akin. Amen? Are you ready for that? Kasi malahat mawawala. Pero you're still hoping na may magandang may bibigay pa sa akin ng Diyos? Oo, amen. Kayo ba, yung hoping pa rin may mas maganda pa rin may bibigay ng Diyos? Amen! Tama yan, dapat sumigaw kayo para walang antok. Amen! Okay, at siya ba, may kadugtong pa ba yung verse na yun? Wala na. Number 6, ang pagsubok ay pinapakita ng Diyos sa iba na siya ay maasahan. So even din sa mga taong makakala nilang sila ay malakas, ipinapakita ng Diyos dahil halimbawa na lang, siya, okay naman Ate Baby. Kaya nakita nila, parang hopeless case na si Ate Baby. Nakita nila, kanyang pa rin. So nakikita ng mga tao yan sa paligid mo. Aba, talagang buhay ang Diyos ni Ate Baby. Amen! Buhay na buhay. Tingnan mo, Japan, sila buhay pa rin. Di ba? Di ba? O no? Ganun, usually, ganun naman ang nagiging thinking ng mga tao sa paligid mo eh. Ito pa isa, yan, kaya Baby. Haba? Kasi, diniklara doon sa aming street, ako daw ang pinakamakawawa sa magkakapatid dahil hindi daw ako mag-aasawa. Hindi, talaga. Chismis yan. Buong street namin. Si Spak ang kawawa. Si Lina. Hindi niya kasi mama. Tinignan. Pumasok ng mama ko. Sabi niya, Telma, yung Telma rin patay na yun. Sabi niya, tinigil ka. Di ba kasaya si Spak? Eh, narinig ko. Hindi ko wala ng ulo ko. Ano ako, teenager na ako. Sabi ko, ako pinakawawa. Malamat naman mo eh. Kapag pala yung unang nag-asawa. Baby pa ako noong that time. Ng high school. Sabi ng mga kapitbahay, ano yan eh? Ano Christmas yan? Ang ganda naman. Sabi ni Mama, buwat-buwat ni Mama kayo. So niya. Sabi niya, ano nangyari sa iyo ngayon? Akala mo ha? Nakakwento ko na to, really, God is changing yung mga thinking ng tao na akala nila wala ka ng pag-asa. Pero parang tiwala sa Panginoon, kung ikay nanali pa rin, nagtiis ka pa rin, nagtyaga ka pa rin, ang biyaya ng Diyos, ang pagbabago na akala ikaw yun, ay magbabago ka pa rin. Amen? Amen? Nakakatawang pakinggan, pero yun na nga ng story eh. Saan po tayo? May verse ba to? Oo nga, may verse to. Unang Pedro 3, 14, 5, ay, 15. Ito, atin po sa oras eh. Hindi, nagpamadali kasi nga may kailangan hirap ako lahat. Pero kung usigin kayo, dahil sa kabutihan na ginawa nyo, kahit daw inuusig kayo, pero gumagawa pa rin kayo ng kabutihan. Amen? Subukan ko yan eh. Ako naman lahat, example ko, ako naman lahat eh. Sabi ko nga sa iyo, yung last of my pocket money ko na something na 100, nasa City Hall ako. Kaya naman nasweldo sa City Hall. Talagang mahirap din. Aba, nasa window ako. Window 1. Ayan si Spak ko, marami pera yan. Titulog mo pa. Diyan. Sir, tingin ako pambili ng gatas sa anak ko. Kaya yan, asawa ng bayan niya. Sabi ko, bakit wala ka bang pabili? Oo eh, buhat-buhat mo yung baby, nasa something yata, 8 months old. Sir, pabili mo ng gatas. Sabi ko, sige, bili mo, masarap na gatas ha, para tumaba yan.
So, it's really na kahit isang susubukan ka na wala ka na, nakakabigay ka pa rin, pero sobra man ang balik. Sobra ang balik. Naniniwala ba kayo doon? Sino nakaranas doon? At sino ang nakaranas doon? Oo, palakpak niyo ang kamay niyo. Yes, yes. Yes. Naranasan ko talaga yan. Kaya ko, sana, inaaraw-araw naman ako. Sabi ko, minsan na lang yung mga pagkain ko na lang binibigay ko. Alam mo daw yung sabi daw ng kwento sa akin na kasama ko sa City Hall. Uy, hinahanap ka pa rin ang asawa mo. Anong asawa? Anong asawa? Yung pala daw, sabi tumawa. Sabi ko, yun talaga yung talagang tumapar ka sa tao yung kabutihan na ginagawa. Diba, kahit nawala ka lang doon sa City Hall, hinahanap ka rin daw. Kasi daw dahil daw, hindi daw makahindi. Ako naman hindi talaga ako naniniwala. Sabi kasi ng may isang dalagang babae na akin ang pinamatanda. Natataka ko, ba't sa window, ba't tumigil? Sabi niya, ano pong kailangan nila? Tapos sabi nila, ano po yan? Nanguhula? Ha? Nanguhula? Eh, ano ba na? Pabiro lang ako. Sige nga. Sabi ko, Day, nakatingin, parang si Ate Mariette, yan, ganyan yung tsura. Ganyan, ho. Ganyan talaga. Nilalayan siya. Eh, di pala galing sa PWD, galing siya sa senior. Eh, dumaan sa akin, tuminto talaga. Hindi ko alam kung bakit tuminto. Sinanay, lakas pa, no? Uya, ano yan, manguhula. Ano manguhula? Uhulaan niya talaga kung ano yung kapalaran mo. Sabi ka, ganun. Ako naman, sabi ko, alam ko naman si Lord ang may alam ng kapalaran ko. Sino ba ko lang, Nay, oh, sabi ka, yayaman ba ako? Sabi ko na, hindi. Ha? Bakit ko hindi? Kasi ang bait mo, lagi ka nagbibigay. Dito pala ako mayaman. Mayaman ako sa pagbibigay. Ako pala wala na pala matitira na sa akin. Hindi, sabi ko, hindi, ang sinabi ka, giver daw kasi ako. Ganun ba maganda, di ba? Yes. Hindi ka mayaman, pero giver ka. Kahit wala ka lang, ibinibigay mo pa rin. Hello? Oh. Si Medi, ha? Okay, pasok kayo kami, ha? Next, please. Sabi nga, ayan, pagsubok ay pinapakita sa atin sa iba na ang Diyos ay napakahalaga magpakilanman yan. God is so valuable. Amen? Amen. Napaka-importante. Pag wala ang Diyos, hindi mo kaya ang pagsubok. Kaya mo ang pagsubok na wala ang Diyos? Sino makapagsabi nito? Kaya mo ba ang pagsubok kahit wala ang Diyos? Hindi. Dahil sa pagsubok na yan, mga kapatid, nabibigyan mo ng halaga ng labis sa ikasama. Dahil sa pagsubok na yan, nabibigyan mo ng importansya na manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, at magpuri sa Panginoon. Amen. Dahil sa pagsubok na yan, nagiging matatag ka. Amen? Amen. Lakasan niyo yung amen. At ipag amen nyo na, masusubukan na eh. Amen? Diba? Sabi nga nito, ayun, ito yung istorya na nga, oh. Nabibigyan natin kahalagaan dahil nga sinabi nga ni Lord kay ni God kay Job, nasaan ka nung ginagawa ko ang mundo? Kasi talaga, sobrang hindi na niya kaya na talaga, hello mga kapatid, huwag niyo sabihin lagi na kapag dumarating ang mga pagsubok ito, lagi kang masaya. Di ba, minsan talagang iniisip mo, minsan napapatanong ka na kay Lord. Hello? Kasi naman din ako eh. Yung parang marami na desperation in my life. Nung wala pa ng bata ako, hanggang sa nagbinata, hanggang sa nag-asawa ko. Dahil sa mga privileges ba nawawala? Isang tinanong ko ng Panginoon ng Lord. Naglilingkod naman ako bakit ito nangyayari sa akin. Ano, di ba? Hello? Nakarelate pa kay lahat yan? Di ba?
Pero ano sabi ng Panginoon kay Job? Nasaan ka nung nililikha ko ang mundo? Nasaan ka nung ikaw ay aking inayos ang buhay mo, nagkaroon ka ng yaman, nasaan ka? Napahiya si Job. At siya'y lugmok at lumuhod sa Panginoon. Ang sabi niya, ipinanak ako walang dala at mamamatay din ako walang dala. Hello? Kaya yung mga mamahalin yung gamit yan, ha? Hindi niyo na madadala yan. Hello? Ang sabi pa rito, ang Panginoon ang nagbigay. Ito naman lahat ng ating naranasan ngayon, bigay ng Diyos. Hindi mo nasasabi, pinaghirapan ko ito sa trabaho. Kaya yumaman ako. No. Yan ay ibigay ng Diyos. Ang sabi pa rito, lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kukuha nito. Siya din ang mabawi. Kung ikaw ngayon nakaka-experience ngayon na ang laki ng sweldo mo, bili ka dito, abroad ka doon, o kaya bili ka ng mga mamahaling gamit, nakikita ng Panginoon, nakakalimutan mo na siya. Kaya niya rin yung ulit-ulit. Kapatid, kaya niya rin yung bawiin. Ikaw rin mamalaki, saka ako maglilingkod sa Panginoon pag ako ay, mahina na. No? Kung gusto ng panahon ng Panginoon ng Diyos na ipunin ang buhay mo, may mamalaki ka ba? Wala na. Diba? Kaya sa ang huling sinabi ni Job, purihin ang Panginoon. Ang pangalan niya ay dakila man kailanman. Amen? Sabi mo, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Next please. Ang pagsubok, may verse pa, sorry. Kahit hindi mamunga ang mga puno sa igos, ubas, ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mabukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak ka pa rin ba? Ako, dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin, magagalak ka pa rin ba kung mawala lahat niyan? Bahay na binili mo. Coaching binili mo. Negosyo, kumikita ng milyon-milyon. Hindi, meron ba tayong negosyo ng milyon-milyon ka? Ikaw na lang, nagtatrabaho ka, 3 digits, 6 digits, wow. Digits. Alam mo ba, ibig sabihin doon? Tatawa-tawa ka, di mo alam mo yun. 3 digits, 6 digits, ano nalaki na nun? Naswerdong yun. Biglang na pala. Magagalak ka pa rin ba sa Panginoon na siya ang tagapagligtas mo? Ang lakas-lakas mo. Yan. Kaya kasabi nga nagkatrabaho sa Senyor, talaga po, malaki ang sweldo ko. Pero, kung ako naman kadabuan kakasakit, yun na pala yun. Kasi pumasok ako sa City Hall talaga sa piyaya ng Panginoon. Mr. Castillo, si Mayura pa, nag-interview sa akin. Sige, lagay mo yan, tomorrow you will start. Gano'n kabilis. Pero, mabilis din ako nag-resign. 3 years lang talaga. At sabi pa nga nila, malalay ko na sana daw ako. Kung tinatawag ka ng Panginoon, wala silang makagawa. Amen? Hindi ko naman sweldo nga. Kung ako na hindi na nagiging tapat sa Panginoon. Amen? Yan nga, paano nga daw kung hindi na nagbubunga o mga magkasama ito? Paano nga, pupurihin mo pa rin mga Panginoon? At paano mo nalaman na ikaw ay ngayon ay hindi dinadala sa sakit? Pupurihin mo pa rin pa ang Panginoon. Kumukunting amen. At paano na lang kung wala ka ng sustento? Pupurihin mo pa rin ang Panginoon. At kahit ako kaya wala ka ng abroad na anak o
kamag-anak, pupurihin mo pa rin ba ang Panginoon? Di ba? Ganun dapat tayo ang ating ugali. Kahit wala na. Ito yung sinasabi sa habang ko kayo, wala na talaga yun. Wala ka ng aanihin, wala ka ng mga ikabubuhay. Amen ba mga kapatid? Amen. You will still praise the Lord? Amen. You will still worship Him? Amen. You will still say, God is good all the time? Amen. Dapat tayo. Meron man o wala. God is good all the time. Next please. Yan ang sama. Ang pagsubok ay may gantimpalang naghihintay. Palakpakan natin! May gantimpalang lahat ng tiis. Unang Pedro, sa 1, versikulo 6 at 7, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. So, ibig sabihin, hindi naman pala yung isang klase ng pagsubok. Sabi dito, ang linaw sa Biblia, iba-ibang. So, may tiyatag na level 1. Sino ba rito naglalaro ng Mobile Legends? Sino ba rito naglalaro ng mga game na yun? Level 1, nakalampas ako. Level 2, nakalampas ako. Hanggang sa pahirap na yung level. Babay ka na. Diba? Yung mga game. Diba? Sapagkat, sabi ng Panginoon, dahil ang mga pagsubok na ito ay pananandalian lang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, pananandalian lang pala ito. At dapat ninyong maranasan, next, yan ito, katutog pa ito eh. Okay? Para masubukan po talagang tunay na mananampalataya tayo. Amen. Hindi lalabas sa magiging peking Kristiyano rito. Dahil sa pagsubok na yan, makikita na ikaw ay tunay na Kristiyano. Hello? Amen. Ba't pa-content ni Amen? Parang kinakabahan na ako. Dapat kasi, yun naman kung narinig ko yung mga mabuting balita nito, the joy of your heart talagang lumulundag na at napapasigaw ka, Amen! Amen! Di ba? Pag sinabing Amen, oo, totoo, at ako'y agree. Ganun ang ibig sabihin nun. Sabi pa rito, katulad ng dito, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Oh. Di ba ganun? Sino mga alahera dito? Makwentuhan lang. Alahera kasi alam kung tunay o peke eh. Di ba? Tatay Chong mo ba? Hindi kasi kapag pala ang tunay na dito, ay kailangan pala itubo. Para doon lumabas na siya yung tunay. Ganon ang mabuhay Kristiyano natin mga kapatid. Kailangan itubo ka o ilagay ka sa mainit na apoy. Hindi mo impyerno ha. yung talagang sasalahin ka mabuti. Kung ikaw'y tunay na Kristiyano. Ha? Ganun yun. Kapatid, sasalain ka para tulad ng ginto. Lalabas na ikaw ay tunay na Kristiyano. Pero, mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa, ano ito, meron pa ka ng punto? Kaysa, meron pa, kapatid? Katong pa ito? Ate, kaysa, ito sa akin niya, kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya nyo, pupurihin kayo pupurihin kayo at pararangalan pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ika'y bibigyan ng korona ng buhay. Diba? Sister Leonie, halika, tanggapin mo ang korona ng buhay dahil nagtiis ka hanggang sa huli. Amen. Saan ko lang yan sa Leonie? Gusto nyo ka lahat kayo? Ha? Na sasalubong tayo sa Panginoong Jesus?
Mapalad kayong lahat ng nagtiis hanggang sa huli. Ha? No. Inote nyo, hanggang sa huli. Hindi kidnap, tigil ka na. Hanggang sa huli, mga kapatid. Basta kayo nyo hanggang sa huli. Hanggang kaya pong tiisin. Amen? Amen. So next please. Ang pagsubok ay isang digmaan ng pang-espiritual. Alam niyo ba yun? Dahil yun, alam ko talaga. In my back of mind, kung paano siya talagang lagi talagang lumalaban ako araw-araw. In my back of mind, na talagang dyan tayo spiritual talagang labanan. Kasi sinabi pa rito, di dapat ako matakot. Amen. Sabi nyo, hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot. Ba't umihina na naman? Hindi ako natatakot. Dahil si Satanas ay tulad ng aso na nakatali at hawak ng Diyos. Di ba? Na susunod lang kung ano ang nais ng Diyos pagkawat sa Kanya. Na tulad na nangyari kay Job. Jacob pala. Sorry. Jacob na tama. Jacob. Si Jacob. Ang Diyos ay minsan, next please. Alam ko, hope yun eh. Hope yun, nagkamali. Hope yun. Ako ba nagkamali? Ikaw. Hindi, hope yun. Sa buhay ni Hope. Totoo yun. Yun yung, Hope yun. yung ginawa na talagang nagpaalam pa si Satanas. Ganyan yun, di ba? Paalam pa. Talaga bang maka-Diyos yan? Ikaw talagang mahal niya. Ba't hindi ko subukang tanggalin lahat? Kasi Satanas malaking gumagawa. Plano ng Diyos, pero hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa inyo. Sa atin, hindi. Si Satanas. Kapatid, totoo lang. Dahil dito, sinabi dito, na sumusunod na lang siya na nangyari sa buhay niyo, kung talagang yan ay tunay na anak mo. Ha? Tanggalin ko lahat ng kayamanan. Bigyan ko siya ng tagtad na mga sakit. Wow. Oo. Grabe. Ginawa talaga. Tagtad na sakit. At talagang pinatay pa lahat ng anak. Ano ba pakiramdam na nun? Wala ka ng negosyo. Puro sakit ka pa. Wala na mga anak ko. Patay na lahat. Isang ikap lang. Ang araw na yun. Pero sabi ng Diyos, tandaan mo lang, huwag mong papatayin ang aking lingkod. Kaya tayo mga kapatid na nanatitiwala sa Panginoon, bakit malayo tayo sa disgrasya? Ano mang panahon pwede tayo mag-disgrasya, pero ayaw ng Diyos na may mangyari sa atin. Kaya, mga kapatid, yan sa buhay nila yung ginawa. Alam mo sinabi sa huling verse na sinabi ko doon? Sinabi, kung ba't akong nilabas, ba't akong aharap sa Diyos. So, ibig sabihin kapatid, wala kang attorney na umarap sa Diyos. Kasi si Ate Baby, akatisod eh. Kaya, nagtoko na wala sa Diyos. Walang kinalaman sa Ate Baby. Ang lahat ng mga nakikita nyo rito na nakakatisod, kawawa ka. Dahil hindi na itatanong sa iyo ng Diyos, bakit hindi ka na nagtiis hanggang sa huli? Kasi yung si Brother Spock, nakakatisod eh. Hindi ka naman nagtiis. Tatanungin ka kung ano ang ginawa mo sa huli. Nagtiis ka ba hanggang sa huli? Dahil binanggit pa si Lord ng mga pangalan ng mga parang sabi mo, kaya ka nawala rito? Sa gawain ito? Mga nawala ba yung mga napapanganti? Hindi naman siguro, pero ito sinasabi ko, hindi ka maniligtas kung titingin ka lang sa tao. Yes. Hello? Amen. Ang hina na naman mga amen. Amen. Kasi pinatulog na eh. Okay, next please. May ganun pa yun. Hinayaan ang pagsubok para tayo masaktan.
o kaya mamatay. Pag gusto ng Panginoon. Ha? Ito masasaktan tayo. Andun. Wala naman talaga pagsubok na masaya eh. May magdidiriwang ka pa, wala. Lahat sakit. Pero bilang ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, dapat masaya ka. Amen? Minsan na mga kamatayan namin. Diba? Sabi ng doktor, sir, when you're getting old, I cannot say you will prolong to stay yung health ko, marami na lang maramdaman, pag ako'y tumatanda na raw, at yung mga bone ko, magkakaroon na ng mga, parang hindi ko na kaya igalaw. Sa isang madaling salita, bedridden. Kinamahan. Lord, ay naman po. Kunin niyo na lang. Pero hindi ko alam ang karawan ng Panginoon. Naging 59 na ako ngayon. Dineclare ako na magkakaroon na ng mga fracture, mga problem na sa mga joint ko. Mahirapan na raw ako. Nasa age of 15. 59 na ako ngayon eh. Amen. So may grace of God pa. May grace of God na 9. Diba? Senior ka na. Oo na, senior na nga. Bakit? Hindi ko naman tinatago eh. Oo. Pero yung natin kasi sinabi ng aking orthodoctor. At lalo pa ngayon, hindi ko na ako napapasay kasi all of my years, nakasakay ako. But my back is curvature ganyan na. Spine ko ganyan na. Yan. Kaya nagdalak na to. Kaya minsan hirap na siya ngayon. Ayun, tumutunog siya. Kasi yung the continuous or patuloy lang nagkakailad ako, gumaganyan yung likod ko yan. Every time I get. Kaya pag nagpe-birthday ako, parang noon, nalulungkot ako. Ngayon, pag nagpe-birthday ako, maging masaya na lang. Diba sabi nga, lahat ang pagsubok, kailangan masaya ka. Amen? Amen ba? Amen! Yan, gumagana nag-ano siya, continue siya na mag-curve. Alam din natin ang lalawan ni Satanas para hindi tayo maninlang at matalo. Alam niyo ba? Ang lalawan ni Satanas. Alam niyo bakit ito na ba yun? Ito na ba yun? Yan. Inom na tayo. Yung masaktan o mamatay, ngunit may layunin ng Diyos. Layunin ng Diyos. Mayroong plano ang Panginoon sa atin. Kaya hindi pa tayo sabi, kung ano yung sinabi ni Job na, huwag mo lang patayin ang aking anak. Yan. Ganon tayo katulad na sinabi ni God kay Satan. Sige, subukan mo lang yan itong mga itong nakaupo ngayon. Ang iba sa inyo pumipikit na. Pero huwag mo lang patayin. Malapit ako puputapos. Laging ikabubuti natin. Yan, tandaan nyo. Kapag ang pagsubok ay dumarating, dapat lagi tayo nakatingin. Kanino? Sa Diyos. Kay Pastor lang ba? Yes. Kay Pastor Nonon ba? Yes. Kanino? Bakit kay pagsubok? Pastor, wala na pera pa utang. Kay Lord, friends mo. Sama ko doon. Hindi nga, siyempre, isa, nakakaantay lagi sa tao ba? Pwede tayong bumugot ang lakas sa ibang kapatiran natin. Alam mo kanino? Pag kayo aatin, pag kayo ay araw-araw umihilos, alam niyo na parang bumugot kayo ng lakas. Oo, sa Panginoon. Pero yung may tao na pinapakita sa inyo ng Panginoon na huhugot kayo ng lakas. Ha? Sa akin. Araw-araw ko nakawinsin. Nakita niyo nag-reklamo. Diba? Pag nakita niyo ako sa inyo, God is lalakas ako. Dahil si Baris pang nagagawa na ako pa. Amen? Kaya dapat po mga ito nag-Bible study niya. May kanya-kanyang Bible study niya. Amen? Kapag
Kapag pagsubok ay dumating, dapat lagi tayo nakatingin saan nananalig sa Diyos. Ngunit dapat, sige tuloy, alamin din natin ang galawan ni Satanas. Oo. Ang tanong ko ba, sino ito makapagsabi na alam na ang galaw ni Satanas? Ako dapat alam ninyo. Alam din natin. Amen. Oh, pwede magbigay ng example. Sige na. Mahad lang. Sa? Dalawa. Sa gawain. Oo, mas tino ni Satanas yan. Yung aatin ka na, bigyan ng kasakit. Yun, ito yan yung mga halimbawa eh. Alamin dapat ang galawan ni Satanas para hindi tayo malinang o matalo. Next please. Hindi ito. Ay, sige. Okay lang. Unang Korinto 2, sabi sa Biblia, Unang Korinto 2, versikulo 11 or 11, nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo natadaig ni Satanas. Ayun. Yun, ang isa pang galaw ni Satanas, hindi ka marunong patawad. Sakit ang ginawa niya eh. Kinisbis ako. Siniraan ako. Ibadas pa. Wala nang halimbawa. Ang sakit ang ginawa niya, hindi ako pinautang. Ganda ng set ng sound effect ko. Di ba? Mga ganun. Yung mga ganun mga pangyayari na para bang yan ang talagang ayaw ni Satanas na nagpapatawad ka. Hello? Amen. Kaya tuloy na mabuhay kang hindi ka nagpapatawad. Ang Panginoon Diyos, nagpatawad, ikaw pa. Hello? Amen. Ang sakit na ginawa niya sa akin, Batas Bank, ni Ate Baby. Ano? Chinismis ako. Hindi daw ako lumalakad. Ano yung tutungan na? Ano, gawin ka na? Chinis. Di pa naman ang pangit ang ugali niyan. Yung palang makakasira sa karakter mo. Pero sabi ng Panginoon, magpatawad. Dahil pagkalaman ng pagtawad, ikay nagpapatawad na, alam mo na estilo ni Satanas. Amen? Dahil si Satanas hindi nagpapatawad. Isa pa lang po. Alam na naman natin ang mga pinabalak niyang masama. Yan. Alam niyo ba yung mga masamang balak niya? Yung parang atin na atin ka na eh. Biglang bumusan lang sa luwan. Talagang gusto mo parang kumatin. Ang lakas sa ulan, ganyan. Malalaman niyo mamaya kung paano din yan mo. Kung paano yan na matitigil yung lakas sa ulan na yan. Atin na pa naman, init-init. Kasi alam ko na simula. Pag gano'n pamati, lalo yung nagkukumyo. Di ba? Yes. Next please. Masama ko na. Nais si Satanas na matalo tayo. Para tayo sumuko sa ating buhay Kristyano. Papayag ba kayo? Hindi. Bata naman, ilan na nag-away na naman eh. Papayag ba kayo matalo ni Satanas? Hindi. Tulad ng kalusugan sa ating pamilya. Nako yan, tinitila talaga tayo. Number 1 ako dyan sa tinitila sa kalusugan ko. Yan. At kalusugan ko, kanyang aatakihin. O kaya isang katutak ng problema. Grabe. Dapat ako na yung isa sa dami problema. Sumuko na tayo sa labanan. Susuko ba kayo? Susuko ba kayo? Eh ako kapatid, araw-araw lumalaman. Di ba? Paano ako pumunta dito, o paano ako maligo, paano makakain. Dahil kung wala mga mag-asi sa akin, hindi na natin. Nagsusulong na, hindi ko alam kung paano ako makakain, paano ako maligo. Araw-araw lumalaban. Dapat lumalaban tayo.
Amen? Di ba? Dapat lagi kang lumalaban. Sabi mo, ang labang ito ay naging pagyaw mo. Ang labang ito ay para sa Panginoon. Amen? Palapakan natin Diyos. Excellent. Basahin mo. Amen po ba? Huwag hayaang makaisa sa Satanas. Oh, don't give Satan away to distract you. Amen? Kaya idilat ang mga mata. Lagi nakatingin paring tayo sa Diyos. Kung minsan napapagod ka, o naman, di ba? Na dahil sunod-sunod ang problema. Problema na kahapon, meron naman, kinabukasan meron naman. Problema na kagabi, ito umaga meron na naman. Tututawag ng kapatid. I'm really serious with what I'm saying right now. Every time you go closer to God, every time you go near to God, level up ang problema. Minsan, ikaw na yung kinakalaban. Oh. Amen, mga kapatid? Amen! Problema, magpakatatag. Sabi nito, magpakatatag. Dahil si Satanas ay hindi masaya, nakikita ka niya na masaya at tagumpay ka. Oh. Diba? Sa ministry mo. Ano ba mga ministry? Pag nakikita niya masaya ka kahit kayo wala ka ng baon, siyempre na kay Lord. Kahit hirap pa pumunta sa Bible study, pupunta pa rin ako sa Bible study kahit anong mangyari. Kahit hirap ka na pumunta dahil wala kang masakyan, sobrang init. Alam mo, may gawain tayo sa Panginoon. Itong gawain ito. Pupunta pa rin ako. Satanas, hindi mo ko maiisa. Amen? Amen? Amen. Pati isa lang naman ng amen. Amen. Next po. Last tayo. Kasi gusto ko lang ito tapusin para makabalik natin sa talagang series ko na sermon. Okay? Okay. Awit 27 verse 14 sa Bible, sabi? Ano sabi niya? Iwala kayo sa Panginoon. Magpakatag kayo at walang mawala ng lakas. Amen! Ano pa? Iwala kayo sa Panginoon. Malakpakan natin ang Panginoon. Number 10. Diretso na. Okay. Ngunit ang mga anak ko, kayo ay sa Diyos, mapagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Kasi ito yung matatay na mayroong mga natuturo na mali. Amen? Kasi kapag ito, dahil sa pagsubok, marami ka na nalaman. Tama? Amen. Dahil kada pagsubok, binibigay sa ng Panginoon salita niya. So alam mo na. So hindi ka naman nilindap ng mga natuturo ng mali. Amen? Ang mga tinuturo ko ba mali? Tama. Nasa Bible. Oh, at least, okay, hindi na pinakabando. Okay? Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas. Amen? Wala pa ka naman yan. Makapangyarihan Diyos kaysa kay Satanas. Kasi siyang nakahari na yun sa mga mundong ito. Next please. Last. Ang pagsubok din ay pangdisiplina para sa anak niya. Sino gusto nito magdisiplina ng Diyos? Amen! Konti na lang. Naku, patay tayo. Amen! Taas ang kamay yung gusto magdisiplina ng Panginoon. Amen! At ipalakpak ang mga kamay. Amen! Sabi sa Hebrew 12, verse 5 to 6, baka nakalimutan nyo na ang pangalan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Sino ba anak ng Diyos ito? Amen! Amen. Anak, huwag mong babaliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Lord, ito gusto ko yumaman. Lagi, araw-araw ito kanyangin, Lord, ito. Hindi binibigay ng Panginoon. Lord, hindi na nga ako magbabible study. Lord, hindi na nga ako hindi, simple na naman hiningi ko payamanin mo ko. Hindi yun ang gusto ko. Hindi ka na ako gusto. May magandang, kapag hindi natupad ang palangin, agad? May magandang
plano ang Diyos pa sa iyo, higit pa sa hinihingi. Amen? Sapagkat ang disiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Minamahal, sino ito minamahal ng Panginoon? Amen! Ba't pakunti ng pakunti? Sige na, bilisan natin. Sino minamahal ng Panginoon? Sino mahal ng Panginoon dito? So, ikaw ay dumadaan ng pagsubok dahil mahal ka niya. Amen? At pinapalo niya na itinutuloy niyang mga anak. Sino rito pinalo na? Pero lagi pa rin ang Panginoon. Pinalo na ba kayo? Pinalo na kayo? Masakit? Masakit? Pero, ikaw mabuti mo. Ikaw mabuti mo. Next please. Yan panalangin. Sabihin natin lahat, O Diyos, siyaan mo upang manalangin ang masama sa puso. Sugupin niyo ako at alamin ang aking mga isip. Tingnan niyo kung ako ay masama ugali. At ayaw ako sa pagkakalo na aming magpapakailan. Magandang yan ang araw-araw ng panatawin. Amen? Dahil parang binabago din ng Panginoon Diyos ang ating mga masasamang ugali. Sabi ko kapatid sa inyo, kapag kayo'y patuloy na sinusubok sa inyong mga pagsubok, nililinis kayo ng Diyos. At ang huli, ito po ang palalan po natin. Tandaan ninyo, basa. Walang pagsubok ang galing sa sinabihan ng ibang tao. Ngunit naasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya kayo pabayaan sulit higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagpapalayan ninyo ito. Hindi na tayo pabayaan. Gagawa pa siya ng paraan para malampasan mo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Tandaan niya mga kapatid. Mahal kayo ng Panginoon. The more na may pagsubok, the more na ikaw ay kanyang tinuturing na anak. Amen? Magandang hapon po sa inyo lahat at papalain po natin. Bago tayo mahilig sa paalala sa atin sa pagbibigay, nais ko lang po magbigay ng update po kay Pastor na hindi pa nagna po, pero para po sa hindi, si Pastor na po ay na-confine sa Sarapia Hospital dahil nga masagala niya iniinda yung isang bitbit at yung isang araw ay actually ng isang araw pa, pero lalo na kahapon, nagsusuka na po siya. So, kinailangan pong dalhin po siya sa ospital. Una po siyang dinala sa John Paul, dahil medyo ma-traffic at hindi na ko lang niya. Pero sakit lang po doon at nilipat po sa Sarapia. So, una po sa lahat ay isama niyo po ang ating pastor kasi panalangin. Kasi inaalam pa rin yata kung may pinagagaling yung sakit sa katawan niya. Kasi parati na sinasabi na parang pinilipat lang yung sakit. Pero ikalalain natin na mawala na yung sakit na yun at makalabas na po siya ng hospital. Pwede pa rin naman kayo dumalaw. Nakulit ko sa kanya kung meron ba kapatid na gusto dumalaw ay makakadalaw. Pwede naman daw. Pero sa Sarapia hanggang 7 o'clock yung dalaw, visiting hours. Isa na pakarusapan, pagpasahan siya. At hihiling po kami ng financial na tulong mula sa inyo. At maaaring sa masunod na araw, hindi pa rin namin alam kung ano magiging
Pangalawa po, nalaman din namin na kanina ay pumano na po yung tatay Mr. Ailanin. Siya po ay dinala rin sa ospital noon dahil na mayroong pneumonia. Pero ayaw na kasi ayaw na niyang sa ospital, kaya inuwi na lang po. Pero yun, balita namin kanina ay kung ano na po yung tatay niya. So, sasama na rin po natin sa ating special offering. Okay, so yan po at patuloy po natin sama sa panalangin ng mga kapatid natin. So, pakinggan muna po natin yung paalala sa atin. Okay. Hapon. Oras na po para tayo ay magbigay. Di ko yata narinig ah. Amen. Ayan. Ito ay palagi itong tinatalangkay kapag kaloob na lang, pagkaloob na, pero palagi natin itong ulit-ulit. Sa pangalawang Korinto, 9:7. So, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanya. Asya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sige, pray muna natin. Panginoon, salamat. Salamat sa banal mong salita na pinahayag mo ngayon, pagpalain ito ang masaming mga puso. Panginoon, i-bless niyo po ang banal mong salita. Samahan mo ako at patuloy mong bahiran ang banal ng isang aking labi upang ang lahat ng bagay na aking sasabihin ay magmumula sa inyo. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Ayan. Meron lang po kung bago tayo dumako sa alam ko naman marami na itong may mga apo. Sino mo na rin kung maraming apo? Wala ako. Walang o sige, yung walang apo, mga anak. Okay. Sige. Yung apo, kapag humihingi sa lola o sa lolo, ano kayang ginagawa? Nagbibigay ba ang lola o lola? Nagbibigay. Napipilitan kaya o hindi? Hindi, dahil mahal niya ang kanyang apo. Sa mga anak kaya, kapag ang anak makulit at paulit-ulit na humihingi, sa tingin mo, magsasawa kaya yung tatay o nanay? Hindi. Bakit? Dahil mahal. So dito sa gusto ng Panginoon natin na sa mensahe ngayon, ganoon din tayo. Ang gusto ng Panginoon magbigay tayo sa Kanya na hindi tayo napipilitan. Katulad ito ng ating anak, katulad ito ng ating mga apo. Ako personally, si Sarah. Gusto ko rin halimbawa sa iyo si Sarah. Talagang pag nasa mall kami, ang kulit-kulit. Mayroon siyang mga bagay na tinuturo na hindi naman kailangan. Maraming mga bubuyog. Tumigil ka. Huwag yan, huwag yan. Sige na, mama. So, ako, siyempre, mahal ko. Hihilahin ako. Alam niyo, one time, mga kapatid, mabuti na lang may extra pera. Nabigla po ko. Pumunta po kami doon sa gusto niya. Kuha siya ng kuha. Magkano yan? Wala nang tumama. 45 lang to, 35 lang to. Sigurado ka? Opo. O sige, kuha siya. Mga kapatid, pumunta po kami sa magbabayad na po kami. Magkano po? 600 plus. Ha? Tingin na kami dalawa. Sabi ni Sarah, sorry po. Wala na pong magawa kasi andun na po sa sa cashier. Diba?
Pero dahil nga, ayaw ko siya magdamdam, at alam ko naman sabi niya mura, kuha ng kuha. So isang bagay na naging aware ako mga kapatid. Sabi ko, salamat sa Panginoon dahil may extra ako. Paano pala kung wala, napahiya ako. Diba? So kahapon, galing kami sa prayer fasting. Sabi na naman yung kahapon sa akin, pumunta kami ng SM, bumili ako ng vitamins. Mama, punta tayo to. Hindi. Hindi tayo pupunta doon. Vitamins lang yung papa mong bibili ko. Sige naman, hindi. Uwi na tayo. Alam niyo mga kapatid, minsan talaga, sa pagmamahal natin sa ating anak, hindi talaga mapigilan minsan na kahit na yung konting pera, ibibigay ko pa. Diba? So ngayon, gusto ng Panginoon, ibigay natin na may pag-ibig at galak. Yun ang gusto rin ng Panginoon sa atin. Hindi tayo napipilitan, hindi tayo manghinayang. At higit sa lahat, maging bahagi tayo sa ating bahay, sambahay. Simbahan. Okay. Maging bahagi po tayo sa pangailangan. Alam naman natin na marami tayong mga pangailangan dito. Amen po ba? Amen. So, hiningi ko pa magbigay ang bawat isa na may ibig at kagalakan. Dalawa na lang. I know that you will keep